kanilang may bahay na talaga namang masiglang tumutulong sa puspusang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Sana po manatili ang kapayapaan sa inyong buong sambahayan. At kapatid na rin gaya po ng inyong nalalaman, kamakailan po ay merong ipinost muli sa social media. Yung samahang ang dating daan na ang puno o pinaka-leader nila ay nasa Brazil at nagtatago. Ito po ay mahalagang paksa, mga kapatid at mga kaibigan. Ano ang isinagot ni Mr. Eliseo Soriano doon sa ipinost nila na may nagtatanong sa kanya tungkol po sa kanyang pagkakilala sa Ama na tunay na Diyos, at ang pinagbatayan po na nagtanong, kapatid na rin ay yung Juan 17:1 at 3. Panoorin natin, kapatid na Michael. Yun yung follow-up question lang po, yung tungkol po dun sa tinuturing natin na tunay na Diyos. Sa pagbabasa ko rin po kasi ng Biblia, may nabasa rin ako dun sa Timoteo 2:5 at saka sa 1:17-1-3 na pinapakilala ng mga apostol at saka ng Panginoon Kristo na ang tunay na Diyos ay ang Ama lamang. Huwag nating i-concentrate sa Ama lang. Ang sabi, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Nakita mo, kapatid? So ang buhay na walang hanggan, makilala mo yung nagsugo, yung Ama bilang iisang Diyos na tunay, at makilala mo rin yung kanyang sinugo na si Jesucristo. Yun ang buhay na wala hanggan. Pinuputol na lang kasi nila yan dyan Hindi na sinasama yung huli. Batay po sa pahayag na ito ni Mr. Soriano, kapatid na rin ay pinuputol daw po namin ang nasa Juan 17:1 at 3. At nais niyang palitawin na may karugtong iyon. Anong reaksyon po natin doon? Hindi naman natin sinasabing walang karugtong. Kundi ang nais naming liwanagin po, mga mahal naming tigasubaybay, kung ang itinatanong lamang po ay ilan at sino ang tunay na Diyos, walang mali po nang basahin lamang natin ay ang bahagi ng talata na ang isinasaad ay ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, tumutukoy po yan sa Ama, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sapagkat ito po ang sagot sa tanong. At hindi rin po mali na i-concentrate lamang natin sa Ama, sapagkat siya lamang po ang Ama, ang iisang Diyos na tunay, ayon mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag nating i-concentrate sa Ama lang. Ang sabi, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Nakita mo, kapatid? Ngunit, kapatid na Michael, kung halimbawa ang itinatanong, anong pagkakilala ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, binabasa po natin pati yung karugtong. Kaya binabasa natin yung buo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, tumutukoy sa Ama, ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Kaya nga po, batay mismo doon sa talata, sa Juan 17:1 at 3, ano po ba ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ayon sa ating Panginoon Jesucristo? Maliwanag naman kapatid na Michael. Ang kilalanin po na ang Ama ang iisang Diyos na tunay. At kilalanin ang Panginoong Jesucristo na sinugo ng Ama. Hindi si Kristo isa pang tunay na Diyos.
Kaya nga, pag binasa natin sa Contemporary English Version, ang nakasaad po, after Jesus had finished speaking to his disciples, he looked up toward heaven and prayed, Father, eternal life is to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, the one you sent. Pero sa kabilang dako, magugulat kayo. Paano po ipinakilala ni Mr. Eliseo Soriano ang Ama na tunay na Diyos, kapatid na Rene? Panoorin natin siya. Ito po pahayag niya. Ano ba ang dapat nating maging pagkakilala sa Ama? Siya ang iisang Diyos na tunay. Anong klaseng Diyos ang Ama na iisa lang na Diyos na tunay? Anong klaseng Diyos? 8:6 ng unang Korinto. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Yun pala, sa ganong espeto, ang Diyos ay kaisa-isa lang. Sa ganang atin, sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, may isang Diyos lamang ang Ama. Anong klase? Nabuhat sa Kanya lahat ng bagay. O kita mo na, dinefine naman ni Pablo ang pagka-Diyos ng Ame. Iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Iisa lang yon, yung Ama lang yon. Ang Kanyang pagka-Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Nakakatawa ito si Soriano, kapatid na Rene. Halatang pinipilipit po yung talata mismo ng Biblia. Para kay Soriano, ang Ama raw po na iisang Diyos na tunay ay sa aspetong pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang sabi niya, ang kanyang pagka-Diyos ay pagka-Diyos daw po na pinanggalingan ng lahat ng bagay. May logic po ba rin, kapatid na Rene? Asa natin sinasabi, kapatid na Michael? Wala eh. Maliwanag po kasing nasa talata. Babalikan natin. Ayon kay Apostol Pablo, may isang Diyos lamang, ang Ama. Niliwanag din po kung bakit siya ay Ama. Ang sabi, buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At siya po ang pinagmulan o lumalang ng lahat ng bagay. Kaya, iisa lamang po ang tunay na Diyos. Ang Ama, hindi mag-ama, kapatid na Michael. Pagka sinangguni natin at pinakinggan po si Mr. Soriano, ganyan po ba, katulad ba ng pahayag ng Panginoon Jesucristo at ni Apostol Pablo ang paniniwala ni Soriano tungkol sa tunay na Diyos? Ibang-iba eh. Etong katunayan. Pero tatanungin ka, ilan ba ika ang Diyos? Marami. Tunay ba ika lahat yun? Tunay lahat to. Di ba? Hindi ho ba maliwanag, kapatid na Rene? Para kay Ingkong, marami ang tunay na Diyos. Pansinin po nyo, para sa kanya, marami ang tunay na Diyos. At isa pa po, anong lalong nakapangingilabot na pahayag ni Soriano tungkol sa tunay na Diyos? Nakasama na siya. Opo. Itong pahayag niya. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ano yun? Ang Panginoon ang aking katulo. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Kita niyo? Ang Panginoon ang katulo ko. Ba't ako matatakot? Anong magagawa sa akin ng tao? Tao lang kayo eh. Kasama ko Diyos. Pati ako Diyos na rin eh.
Kaya nga, kapatid na rin nung merong nagtanong po dito kay Mr. Soriano, dahil naguguluhan sa kanyang maling itinuturo na marami raw po kuno ang tunay na Diyos, anong sagot niya, kapatid na rin Ay wala raw problema. Eto Diba? sabi niya. Father is a true God. The Son must also be a true God. The parent is a true Carabao. The offspring must be true Carabao also. Di ba naman ang natural law of nature? Di parlo nito po dalawa yung tunay na Diyos. Ay ano kung magkatatlo? Ano ba problema mo ng kapatid? Yan po ang kanyang nakakatawang pahayag na salungat po. Malaking problema yung kapatid na rin Paano ang Diyos tinulad sa kalabaw Hindi natin sinasabing si Mr. Soriano mukhang kalabaw. O wala tayong sinasabing ganun. Kaya puntahan po natin ang Biblia. Kung Biblia ang sasangguniin, ano po ang katangian ng tunay na Diyos ayon po mismo sa kanyang pahayag? Siyang ating sasangunin. Ganitong pahayag po ng Panginoon Diyos sa Genesis 17:1. At nang si Abram may 99 na taon ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya ay nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ang tunay na Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Pag sinabing makapangyarihan sa lahat, wala siyang kapantay sa kapangyarihan. Kaya nga, siya lang ang Diyos na ipinakikilala ng Biblia, makapangyarihan sa lahat. Pag may iba pa, kapatid na Michael, hindi na siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung tawagin nga po, ang Panginoon Diyos ay omnipotente. At pagkabilang po ang pag-uusapan, kapatid na rin ilan po ang tunay na Diyos ayon din sa Biblia? Etong sagot, babasahin po natin. Sa awit, 86:8, pahayag ng lingkod niya si David, ganitong mababasa, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos, O Panginoon, wala mang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Ang Diyos po ayon sa Biblia ay mag-isa. Ikaw na yun lang isa, ikaw Tumutukoy talaga sa isa. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Ano po ang katumbas pagka sinabi, batay din sa talata, na ikaw na mag-isa ang Diyos? Isinalin din yan ng iba sa ibang sali ng Biblia. Halimbawa dito sa sali ng pare ng pangalay si Jose Abriol, babasahin po natin ang nakasaad. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ka ng mga kababalaghan. Ikaw lamang ang Diyos. Wala kang katulad sa mga Diyos, O Panginoon, at walang mga gawa na katulad ng sa iyo. Ayon dito sa pagkakasaling binasa natin, ang sabi, ikaw ay dakila at gumagawa ka ng mga kababalaghan, ikaw lamang ang Diyos. Katumbas din nung binasa kanina, ikaw na mag-isa ang Diyos.
ko itanong ho nila sa ating ganito, bakit po sinasabi sa Biblia yung mga salitang, ikaw na mag-isa ang Diyos, at binanggit pa po kanina, ikaw lamang ang Diyos. Ano po bang isa sa katangian ng tunay na Diyos? Kapatid na rin eh. Saka binasa natin kanina, kung babalikan lang, kapatid na Michael, wala siyang kagaya sa gitna ng mga Diyos. Ang banggit nga, doon sa binasa kanina, mga Diyos, may Opo. mga Diyos, pero hindi yung tunay na Diyos. Pagka tunay na Diyos, iisa lang, kapatid na Michael. Kaya nga po, ano ang matibay na paninindigan ng tunay na Diyos nang magpahayag naman po ang mga propeta? Babasahin natin ang Isayas 44:8. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi? May Diyos baga liban sa akin? O walang malaking bato? Ako'y walang nakikilalang iba. Ganon kung manindigan ng tunay na Diyos. Wala siyang nakikilalang iba, kaya isa lang talaga ang tunay na Diyos. Kaya nga po, mga mahal naming sumusubaybay, kung ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos din, gaya ng pahayag ni Mr. Soriano, dapat sana may iba pang Diyos na kinikilala ang Ama. O kaya po, ang sinabi sana, kami walang nakikilalang iba. Kaya nga po, kapatid na rin ano po ang buong higpit na tagubilin ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan tungkol sa Diyos na dapat nilang kilalanin? Noon, may ganito siyang pahayag. Sa Oseas 13:4, babasahin natin. Gayon may, ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto at wala kang makikilalang Diyos kundi ako at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kabilin-bilinan ng Diyos noon. Wala kang makikilalang Diyos kundi ako. Kaya ang paninindigan natin, kapatid na Michael, na iisang tunay na Diyos, ang Ama, hindi bagong aral yun. Mula pa noon, yun ang itinuro ng Diyos sa kanyang unang bayan. Ang totoo, gaya po ng alam ninyo, para din po sa kapakanan ng ating mga sumusubaybay, ano-ano pong mga talata sa Biblia ang sasalungatin ng paniniwalang tinaglay ni Mr. Soriano na di umano ay marami raw po ang tunay na Diyos at kasama nga doon ang Panginoon Kristo at Marami. maging si Soriano. Maraming talatang sinasalungat ng pahayag nyon. Isa po, itong babasahin natin. Teka po muna, bago nyo basahin yung talata, kung si Soriano, si Mr. Soriano, tunay na Diyos, batay sa kanya, kayo ba sasamba sa ganyan Diyos? Ang tunay na Diyos ay pinakikilala ng Biblia. Binasa na natin, Opo. kapangyarihan sa lahat. Hindi naman niya taglay yun. Opo. At ang isa pa,
ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia, Espiritu. Hindi naman siya ganon. At ang tunay na Diyos po ba, pabago-bago ng ipinahahayag? Ang tunay na Diyos, mula pa noon hanggang ngayon, yun ang kanyang paninindigan eh. Wala nang ibang dapat makilala kundi siya lang na tunay na Diyos. Isaias 46:9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yun ang stand ng tunay na Diyos. Siya lamang ang tunay na Diyos at wala nga siyang kagaya. Kaya nga po, sa iba pang talata ng Biblia, mga kaibigan, paano pa po pinatunayan ng ating Panginoon Diyos, ang tunay na Diyos, na walang iba maliban sa Kanya? Itong babasahin naman natin ay Deuteronomio 32:39. Ganitong nakasaad. Tingnan ninyo, ako nga ay siya. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Akong pumapatay at muling bumubuhay. Pinagagaling ko ang aking sinugatan. Anumang gawin ko'y walang makahahadlang. Yun ang pahayag mismo ng Panginoon Diyos. Sabi niya, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Para pagkatunay, talagang iisa lang. Pero kung hindi tunay, marami yan, kapatid na Michael. Napasama nga doon sa mga hindi tunay, si Mr. Soriano. Naalala ko po, dahil sa meron tayong mga sumusubaybay ngayon ng mga kababayan nating Katoliko na ang paniniwala, isa raw pero may 3 persona, yung paniniwalang maraming Diyos o kaya may 3 persona pa ang tunay na Diyos, ano po ang sinasalungat ng pahayag na yun ng Panginoon Diyos? Ang isa itong nasa Isaias 45:21. Ganito po ang ating mababasa sa Biblia. At walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Pag binasa naman natin ito sa ibang salin ng Biblia, halimbawa dito sa Magandang Balita Biblia, ang nakasaad, akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan. Walang ibang Diyos maliban sa akin. At kung dito natin babasahin sa salin ni Ginoong Jose Abreu, ang nakasaad naman ay wala nang ibang Diyos liban sa akin. Diyos na makatarungan at mapangligtas, wala nang iba, matangi sa akin.
Kulang pa bang patutuo yun para tanggapin na talagang iisa lang ang tunay na Diyos? Sa mga taong nag-iisip at sumasampalataya po sa Biblia, sapat yun. Mga kaibigan, bukod sa ang tunay na Diyos ay iisa lamang sa bilang. Ano pa po, kapatid na Rene, alang-alang sa kanila, ang katangian ng tunay na Diyos? Ganitong mababasa naman natin sa Isaias 43:10 at 13. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating. Ako ang Diyos, sa mulat mula pa. Ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sino man at walang makahahadlang sa aking ginagawa. Ang Diyos po mismong naninindigan. Sabi niya, walang ibang Diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating. Kung paano iisa siya noon, Opo. sa darating pang panahon, namamalaging iisa ang tunay na Diyos. Sa Biblia po ba ay ipinaliwanag, kapatid na Rene, kung anong katumbas ng sinabi ng Diyos na walang ibang Diyos na nauna sa Kanya? Pag binasa naman natin dito sa 44:6, dito sa salin ni Ginoong si Abriol, ganitong wika ng Panginoon, Hari ng Israel, na kanyang manunubos ang Panginoon ng mga hukbo. Ako ang kauna-unahan at ang kahuli-hulihan, at liban sa akin ay wala nang ibang Diyos. Saradong-sarado eh. Opo. Liban sa akin, wala nang ibang Diyos. Kung may magturo, may iba pang tunay, tiyak hindi tunay yung tinuturo. Kung sabihin po nila, ay ang binabasa raw po natin ay nasa matandang tipan o Old Testament. Hindi pa raw po dumarating yung New Testament o Bagong Tipan, wala pa ang Kristo. Pero nang dumating na raw ang Kristo, iba na raw, kasama na raw ang ating Panginoon Kristo na tunay na Diyos. Hindi totoo yan. Ang katunayan, siya mismo ang ating tatanungin. Juan 17:1 at 3. Ang babasahin natin itong ang salita ng buhay. Ganitong pagkakasalin dito sa Bagong Tipan. Pagkasabi ni Jesus dito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating ng oras, luwalatiin mo ang iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila. Ikaw, na kaisa-isang tunay na Diyos. At sa Jesucristo, sinugo mo para makamtan ng taong buhay na walang hanggan. Ang dapat nakilalanin niya, ang Ama, ang kaisa-isang tunay na Diyos. Kikilalanin si Kristo, hindi bilang Diyos din, kundi ayon na rin sa ating binasa, sinugo siya ng Ama. Kaya nga po, dito sa Iglesia ni Cristo, ginagamit po namin ang ganitong palatuntunan para ipahayag sa inyo at maakit namin kayo sa pananampalatayang nakabati sa Biblia na ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos. At sana wag naman po magdaramdam yung mga sumusubaybay sa ating kapatid na Rene. Pagka ang isang nagpapakilalang naglilingkod daw sa Diyos at kay Kristo, pero ang paniniwala ay higit sa isa ang tunay na Diyos, yun po ba ay tunay na Kristiyano? Hindi tunay na Kristiyano, sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang paninindigan, yung itinuro mismo ni Kristo. Opo. Siya lang ang Ama ang tinutukoy niya. Ang Ama lang ang tunay na Diyos. Kaya dagdagan pa po natin, ano pang talata sa Biblia ang nagpapatunay na iisa lamang ang tunay na Diyos nang magturo po si Apostol Pablo? Halimbawa, dito naman sa Roma 16:27, ang sabi niya, sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumakanya ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Ang sabi rito, sa iisang Diyos. Hindi sinabing isa siya sa mga Diyos. At ang isa pa sa mga Diyos na dapat kilalanin ay ang anak niya si Kristo. Maging dito po sa unang Korinto 8:4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Maging dito sa unang Korinto 12:6, at may iba't ibang paggawa, datapwat, iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Mga pahayag to ni Apostol Pablo. Ito namang babasahin natin, Galatia 3:20, ganito naman ang kanyang pahayag. Ngayon,
Ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa. Datapwat, ang Diyos ay iisa. Kaya Kanina pag tunay na Diyos talagang isa. Opo, kanina po ay pinatunayan natin na ang Panginoon Diyos ay omnipotente o makapangyarihan sa lahat. Sa ibang talata po ng Biblia, paano po ipinakilala ng Biblia, halimbawa ni Apostol Pablo, ang isa pa sa katangian ng tunay na Diyos at hindi pasado ron si Mr. Soriano? Ang tunay na Diyos sumasa lahat. Sa ibang salita, omnipresente. Kaya nang mababasa dito sa Efeso 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ganyan ang tunay na Diyos, kapatid na Michael. Kaya nga, iisa ang tunay na Diyos na ganyan ang taglay na katangian. At yan po ang ating kinikilala at sinasampalatayanan na katangian po ng tunay na Diyos. Ano pa po? Dagdagan natin ang karagdagang katangian ng tunay na Diyos batay po sa Biblia. Sa unang Timoteo naman, 1:17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa isang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian kailanman siya nawa. Ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Hindi siya namatay, hindi siya namamatay, at hindi siya kailanman mamamatay. Kaya nga po sa Bibliang Ingles ay nakalagay doon ay God is immortal. Puntahan natin ang ating Panginoon Kristo, kapatid na Rene. Ayon po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, at ito sana sundan ninyo mga kaibigan, paano naman po ipinakita ni Apostol Pablo ang napakalaking pagkakaiba ng Panginoong Kristo sa tunay na Diyos, Ama? Ganitong mababasa natin sa unang Timoteo 2:5. Pahayag ni Apostol Pablo, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.
may isang Diyos. Meron din namang isang tagapamagitan. Hindi Diyos ang tagapamagitan. Ang tagapamagitan ay niliwanag. Ang taong si Kristo Jesus, hindi lang ipinakilalang tagapamagitan siya, ipinakilala maging ang kanyang likas na kalagayan. Taong tagapamagitan. At yun po ang patotoo mismo ng Biblia. Kaya dito po, mga mahal namin sumusubaybay, kung ano po ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na Diyos, yaon po ang aming tinitindigan. Maaaring ang aming pananampalataya, pagkakilala tungkol sa tunay na Diyos ay naiba sa lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano, pero hindi naman po naiiba ang aming pananampalataya sa mga katotohanang itinuturo po ng Biblia. Sana po ang ganitong programa ay nakatutulong